naglalakad-lakad ako para ma-exercise naman. Alam nyo ba dati ganito yung mga bahay dito sa Canada, sa Calgary? Ngayon ganyan nakalalaki. Ganyan nakalalaki yung mga bahay. So, ang nangyayari ngayon, may mga real estate na binibili yung mga land sa mga lumang bahay. Tapos ginagawa nilang mga ganito kalalaking mga bahay. So, nabebenta nila ng doble o triple ang kita, no? Tapos ang ganda pa ng location dito. Ganda ng mga puno, oh. Wow, may libre ka ng Christmas tree pagka Christmas, di ba? Ayos. Yung bahay na tinitirhan ko parang ganito eh. Ganyan na rin katanda yung apartment na tinitirhan ko. Anyway, maglalakad-lakad tayo ngayon kasi may mga nagme-message sa atin. Sabi nila, Chris, maglakad-lakad ka naman. Tapos punta ka sa downtown Calgary. Explore mo naman yung downtown Calgary para makita namin. Maraming beses ko nang ginawa yun. Pero ngayon, sige, i-explore natin. I-explore ko sa inyo. Maglalakad tayo ng maglalakad para makita nyo kung anong meron dito sa Calgary. At yan yung State School kung saan nag-aral si Angelo. At ito lang, malapit lang kami sa Carl's Jr. Minsan makikita nyo na kumakain kami ni Angelo dito kasi bukas to kahit na alas 10 na ng gabi o alas 11 na ng gabi. Saka kung meron kang coupon, mura lang. Ayan o, $7.99 lang yung combo nila. Diba? Saan ka pa? Saka marami rin mga Pilipino rito sa loob ng mga nagtatrabaho rito. Malapit din kami sa Starbucks. May Starbucks coffee shop din dito. Nag-apply si Angelo dyan noon, pero wala, hindi sila hiring eh. May restaurant. Magastos din tong lugar na to eh. Kaya pagka dito ka nakatira malapit dito, hindi ka nagpupunta sa mga ganitong lugar, mapapagastos ka. Dito sa Canada, hindi ka pwedeng basta tumawid lang dyan sa gitna ng kalsada. Bawal yun. May makikita ka ng mga daanan dito ng tao. Talagang pedestrian kung saan ka pwedeng tumawid. Kagaya nga nito, yan, nakita niyo yung double line na yan. Diyan ka pwedeng tumawid. Hihinto at hihinto yung mga sasakyan na yan. Pero pagdating dito sa may stoplight, syempre, antayin mo na maging green or mag-go. Ayan o, nakita nyo mayroong linya na para sa mga naglalakad. Sobrang init, parang pinlansya yung damit ko sa sobrang init ng weather ngayon. Sigurado mamaya mababawasan na ako ng 1 kilong taba. Sigurado yun. Lakad tayo dito sa area na to at punta tayo dun sa likod ng school. Kasi meron ditong park eh. Pasyal ko kayo sa park. At hindi ko lang alam kung tong park na to kasama sa school o likuran na talaga ng school. Dito sa Calgary, marami ka talaga makikita dito na mga electric bike or electric scooter na pwede mong irenta. Kagaya nga nito. Pero ako, hindi ko pa na-try yan. Hindi ko pa na-try yung ganyang klase ng e-bike o maski na electric scooter, hindi ko pa rin na-try. Natakot ako eh, matanda na ako eh para dyan. Pero si Angelo, meron ako isang vlog na nag-scooter siya, ang bilis-bilis niya mag-scooter eh. Tuwing mapapadaan ako dito sa tulay na to, yan, yung tulay na yan, lagi ko naalala yung Fayette University sa Pilipinas, sa may Carriedo. Kasi nahati din yung building na yon sa gitna ng school, dumadaan yung LRT. Ito naman, diretso naman yan sa gitna ng school sa SAIT. Tapos ito na, malapit na tayo dito sa park. Senator Patrick Burns
Memorial Rock Garden. Silipin natin kung ano mga bulaklak dito sa lugar na to. Yan yung ganda, parang repolyo yata to eh. Baka pwede kong igisa to ah. Mukhang masarap eh. Mukhang masarap. Ang ganda ng mga bulaklak niya oh. Malapit lang to sa bahay ah. Siguro mga 10-minute walk lang. Di ba? Ayos. Oh, ganda oh. Ganda ng mga bulaklak dito oh. Tingnan nyo kung anong itsura nyo oh, Kaberks. Wow. Di ba? Iba-ibang klase. Sino mga mahilig sa bulaklak dyan? Yung ganitong kulay oh, ganda. Mahaba pa yung park na yan, hanggang doon. Pupuntahan natin yan. Baka nga hindi na tayo makapunta sa downtown dahil iikutan natin tong park na to. Place where you can heal your soul, where you can breathe and think you're gold. Green grass and sun in full colors, cold wind that erase our sorrows. Exploring an adventure in life, continue the journey we like. So ito yung park. Dito naman sa katapat niya, marami dito mga residential, parang condo ng mga unit dito. Sunod-sunod silang lahat. Muntik na nga kaming mapalipat dito eh, kasi meron ditong apartment na mura lang, pero one room lang. Malapit lang din kasi ito sa school. Tara, punta pa tayo dito sa loob ng mga bulaklak na to. Ibang park pala yung nandoon kanina, kasi ito Riley Park na. Riley Park. Linis oh. Ganda. Tapos daming bulaklak. Wow. As in, sobrang dami. Kala mo damo lang, pero iba't ibang klase ng mga bulaklak, Kaberks. So ganda oh. 'Di ba? Oh, dito ka lang magpapa-picture sa may Riley Park oh. Ganito yung view, 'di ba? Panalo. Wow, ang ganda. Ganda ng mga kulay oh. Kita nyo yan? Parang botanical garden sa Baguio, di ba? Ganda ng mga bulaklak oh.
Puno ng apple yata ito eh. Kasi may mga bunga na siya maliliit. Asan na ba? Kaya okay lang din yung maglakad-lakad ka dito tapos ganito yung mga makikita mo. Ano kaya to? Cherry kaya to? Ito pa oh. Kumpulan yung mga ano talaga. Ay, may swimming pool na pambata doon sa area na yun oh. Tapos may mga nakabikini pa nga. Ayun oh. Kita nyo ba? Dito mismo sa park ha. Mga nakabikini, nagbibilad sila sa araw. Ganyan yung mga Canadian eh. Wala silang pakialam talaga. Nako, kung sa Pilipinas yan eh, napag-chismisan ka na. Ano ba yan? Yung anak ni Aling Nena, nakita ko sa park. Kita na yung kuyukot. Tama ba o tama? Tama. Ayoko nang pumunta doon, sobrang haba pa kasi. Hinihingal na ako. Dito na tayo, diretso na tayo dito sa park. Ay, dito sa Kensington naman tayo ngayon. Presko dito oh. Pero di pala rito pwede mong kainan. Oh, kung may dala ka pagkain, mag-picnic kayo rito sa ilalim ng puno. Tapos yan yung view nyo. Wow, diba? Marami dito mga kondo. Kondo yung mga bahay. Yung isang kasamahan ko sa store, dito nakatira. Marami sila sa isang apartment. 8 yata sila o 10 sila. Tapos hati-hati sila sa bayan para makatipid. Ayan yung mga e-scooter. Tapos ito naman yung e-bike. Bird. Dati mayroong Mary Brown's Chicken dito eh. Pero ngayon wala na. Sabi, closed for maintenance. Pero matagal na yan. Ilang buwan na yung sarado. Mga Pilipino yung ibang mga mga cashier saka nandun sa likod. Kasi nung nagpipick up ako ng mga order, nag-Uber pa ako, delivery. Minsan nagpipick up ako dito. Pero ngayon sarado na. Yan, bagong tayong building dito. Yan, dalawang malalaking building na yan, bago lang yan. Diyan dati nagtrabaho si Angelo sa Agudo. Kung maalala nyo, siguro mga 2 years ago, nagtrabaho siya dyan. Malapit lang sa bahay. Kaya lang nag-resign siya kasi nga nag-focus siya sa pag-aaral niya noong mga panahon na yon. Dito medyo busy na tong lugar na to. Meron din ditong Soul Cafe. Pero ilang buwan lang nagsarado na rin sila kaagad. Kasi sobrang mahal daw yung nila rito, yung lease nila. So dito na tayo sa Memorial Drive. Pero dito tayo sa Maytulay. Pakita ko sa inyo yung river dito na madalas na nagra-rafting pag summer. Kung napanood nyo yung ibang video natin, merong mga video dyan na nag-rafting tayo kasama yung Toyota, kasama si Ma'am Cynthia Pineda. Kung gusto nyo palang kumuha ng sasakyan, kontakin nyo si Ma'am Cynthia Pineda dito sa Calgary. Ito yung kanyang phone number saka information. Ayan na oh.
Medyo mausok lang talaga ngayon dahil may fire sa ibang province, kaya yung smoke umaabot dito sa Calgary. Speaking of rafting, ayan o, nagra-rafting sila. Yeah, I'm so fresh like the morning. Mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. Dito na tayo sa kabilang side ng tulay. Wow, so relaxing naman. Marinig mo lang yung daloy ng tubig, nare-relax ka na. Doon ako kanina. Dito tayo sa ilalim ng ilalim ng tulay dumaan. Dito sa pinakagitna ng tulay, talagang mababa lang yung may access ka talaga na mahawakan yung tubig. Ganda ng tubig, no? Linaw. Kulay medyo bluish. Dati meron ding access dito sa ilalim ng tulay eh. Ayan o, ito yung daanan ng tren papuntang downtown. Tapos itong ilalim na to, dati daanan ng mga tao papunta dito sa kabilang side. Kaya lang, marami kasing mga homeless dito. Diyan sila natutulog, tumatambay. Kaya sinarangan na nila. Meron din pala ritong rentahan ng mga bike. Ayan o, daming bike na yan o. Diba? Sobrang init. Yung kilikili ko parang amoy suka na. Pinagpapawisan na ka-Berks. Baba tayo sa area na to. Dito sa area na to, madalas na makikita mo may mga taong nakatambay pagka nandoon ka sa Peace Bridge. May Peace Bridge dito eh. Parang dito pwede mong ibaba yung sasakyan mo, tapos pwede kang mag-release dito ng boat kung gusto mong mag-boat dito sa river. Ganda ng tubig, no? Linaw. Oh. So ito na yung Peace Bridge. Peace Bridge. In 2008, City of Calgary, basta basahin nyo na lang, i-post nyo na lang yung video. Side view. Structural steel. Glass roof. Double helix. Height. Ayan. Ganda niyan. As of 2012, yung nagastos na daw dito sa bridge na to is $24.5 million Canadian dollars. Almost 25 million, no? $25 million. Wow! Sabagay, yung sa Pilipinas nga yung tulay nga natin doon hindi pa nga nagagawa milyon-milyon nagagastos. Ito kitang-kita mo talaga. Diba? Ganda. Accessible din to sa mga nagbabike. Sa gitna sila dumadaan. Saka mga nag-electric scooter. Speaking, kagaya nga niya si Lolo. Oh, kita mo, ayos. Dito sa kabilang side, doon ako galing Saka doon ako naglakad mula doon sa bahay, nag-ikot ako doon sa tulay na yon hanggang sa nagpunta ako doon, hanggang nakarating ako dito sa Peace River. Diretso pa tayo, hanggang doon pa tayo.
Ito na yata yung pinakamahabang bench dito sa Calgary. Haba niya hanggang dun sa dulo. Now when those dark nights keep getting longer, and knowing the dawn feels like it's never gonna come. Finally, narating na natin yung dulo ng bench. Hanggang dito siya. Oh. Malayo, hanggang dun. Tapos dito, madalas tumatambay kami dyan sa area na yan. Pagka winter, nagiging skating rink yung lugar na yan eh. So hindi na tayo pupunta doon. Hindi na tayo pupunta doon kasi malayo pa yan. Dito na tayo. Diretso na tayo dito sa city. Kasi nga gusto nung isang kaberks natin dyan na magano daw tayo. Mag-explore daw tayo dito sa downtown ng Calgary. Kaya yun ang ginagawa natin ngayon, no. Saka laking tulong na rin para sa akin. Na-explore ko na yung lugar. Napanood nyo na kasama ako. At the same time, na-exercise pa ako. Diba? 3 in 1. Nakapag-vlog pa tayo. Dahil sa sobrang init, dito tayo. Palamig tayo dito. Pwede ka magpalamig dito eh. Ayan oh. Presko na naman, parang bagong ligo. So, dito na tayo sa destination natin. Sa downtown, yung mga malalaking building dyan. Doon naman tayo ngayon. Kung gusto mo nga palang kumain at nagugutom ka na, marami rin dito mga restaurant na nakapalibot dito malapit sa park. Pero, syempre, dahil malapit sa park, alam nyo ng presyo niyan. Huwag kayong ma-shock kung magkano yung mga presyo ng mga pagkain dito. Or else, punta na lang kayo ng McDo. Pero walang McDo dito na malapit. Let us go back to the city where thousands of lights are bright, where the skyscrapers touches the sky, people walking, rushing for their dreams. It is the land of your goals, to find the diamonds and gold. But beware what you are looking for. It can be deceiving for one second. Ito yung riles ng tren dito mismo sa gitna ng kalsada no dumadaan. Kung naalala nyo kanina naglakad tayo mula doon sa bahay, merong daanan ng tren. Dito yung diretsyo nun. Mall yan. So pasok tayo dyan sa loob ng mall. Palamig tayo. At ayan na nga, parating na nga yung isa sa mga tren. Punuan no, kasi busy hour, rush hour. Oh, there's shoppers here. Dito ka talaga dadaan sa gitna ng Riles. The city of Calgary. Di ba? Oh.
Pasok tayo ngayon dito sa mall. Core. Open sila man dito Saturday ng 10 to 6 at Sunday naman 12 to 5 p.m. Lamig dito sa loob. Okay, salamat na presko na rin ako. Medyo madilim nga lang dito sa ground floor, pero pag umakyat ka sa taas, medyo okay na. Akyat tayo sa taas. Sa haba ng nilakad ko, hindi ko na mabuhat yung mga paa ko. Sakit na. Magbuhat ba naman yung dalawang paa ko ng isang buong elepante eh. Talagang mabigat. So dito sa pinakataas, merong garden dyan. Puntahan natin yan mamaya. Pero ito yung food court sa pinakataas ng building. Pag winter, puno ng snow yan. Nakocoveran yan ng snow. Pero dahil summer ngayon, transparent. Kita mo yung ulap. Maganda sana dito pag gabi, no? Kita mo yung aurora. Kung abot yung aurora dito sa Calgary. Sarap din yung mga pagkain dito. Can I have one Pepsi Diet, please? Yes. How much is it? 315. 350? Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Uhaw na ako. Inom lang tayo saglit. Tara, diretso na tayo dun sa garden dito sa top floor. So, ito pala yung Devonian Gardens. From 10 to 6 p.m. bukas. Dito para ka lang nasa Pilipinas, oh. Yung mga halaman dito may saging. Dapat nagdala pala ako ng kanin dito, saka tuyo, saka kamatis, no? Kasi maraming dahon ng saging dito. Ayun, oh. Para ka lang nasa Asia. Akalain mo na nandito ka sa Calgary tapos nandito ka sa downtown, no? Sa loob ng mall. Sa pinaka-top floor. Alam ko mahal itong mga ganitong klase ng halaman, eh, di ba? Good.
you. Pwede na pala tong puso ng saging na to. Ayan o. Laki na o. May bunga na o. Tama-tama. Ayos. Balikan ko yan in 1 month. Joke. Bonggambilya. Meron din sila rito. Oh. Mag-elevator na lang tayo pababa. Para shortcut na. Ang baho ko pa naman, amoy pawis na ako. Layo ba naman ang nilakad? Siksikan kami dito sa loob. Yun, ground floor na. Init sa loob ng elevator. So dito na tayo, palabas na tayo ng mall. Dito na tayo mag shortcut. May daanan dito papunta sa train station eh. Magte-tren na lang siguro ako po. Bili lang muna tayo ng ticket pa uwi. Hindi ko alam kung paano to eh. Paano ba to? Welcome, please touch screen. Adult. $4 ang adult. So meron na ako ditong ticket. Pero hindi ako papunta ng 69th Street. Nag-tren na lang ako pa uwi. Hindi ko na kaya. Masakit na yung paa ko. Let us go back to the city where thousands of lights are bright, where the skyscrapers touches the sky. People walking, rushing. So 4th Street, pupuntang 7th Street, Sunnyside. Tapos safe, doon tayo bababa sa safe. Apat na stasyon lang pala pagpunta sa bahay. Wala dito. But beware what you are looking for. It can be deceiving. Yung mga gilid ng daan nandito kakunti lang yung tao. Mga naglalakad. Pero nung panahon ng stampede 2 weeks ago, busy dito. Punuan pa itong tren. Steps to the new world. Whoa, a million steps to the new world. Let's go back to the So ito, malapit na sa bahay kasi ito na yung SAIT. Ito yung SAIT, di ba? Nahati ng tren yung SAIT.
Tapos dito, sa gitna ka talaga ng riles ng tren dadaan. Oh. Basta tingin ka lang sa magkabilang side. Walang tren. Oh, safe. Tawid. Ayun, ginagawang bagong building dito sa Seito. Siguro mga 10 minutes walk lang mula rito hanggang sa bahay. Nasa bahay na tayo. Tapos maya maya labas na ni Angelo galing sa trabaho. Susunduin ko na siya papunta sa trabaho niya. Kasi nga kung magko-commute pa si Angelo abutin pa siya ng siyam-siyam, maghahantay pa siya ng bus. Pag sinundo ko siya, saglit na saglit lang naman. Ito na yung school. Nung nag-aaral si Angelo dito sa SAIT, dyan siya pumapasok sa building na yan. Tapos sabi niya merong food court dito, parang cafeteria yata. Ito nga pala yan nga pala yung dorm ng mga nag-aaral dito sa SAIT. Pwede kang mag-dorm dyan. Nagutom ako. Mag-pizza kaya ako. $5 yung pizza dito, laki na Pero sayang yung nilakad ko pag nag-pizza ako Pero ang lalaki ng mga slice ng pizza nila rito Ayan for $5 lang. Per slice is $4.29. Wag na. Sayang yung nilakad ko. Tubig na lang ako sa bahay. Naubos ko na tong ininom ko soda. Diet naman to. Okay lang yun sa akin. Sabi ni Doc, pwede ko daw yung inumin. Diet sa zero. Pero mas pabor daw na inumin ko yung diet kasi yung zero sugar pero may artificial na na sugar. Tapos yung diet, basta yun yung sinabi niya sa akin. Syempre doktor siya, mas alam niyan. Sa kanya ako maniniwala. Pero mas maganda kung water na lang. So pagdating sa bahay, inom ako ng maraming tubig. Tapos maliligo ako. Kasi talagang pinagpapawisan pati kilikili ko, pati singit ko naglalagkit na. Baho na. Amoy patay na daga na. Hello Grandpa, how are you? Gusto ko nang maligo. Shout out nga pala dun sa basher natin dyan na nagsabi na hindi daw kami naliligo ni Angelo. Maliligo lang muna ako ngayon. Pinapaalam ko lang sa'yo. Ganda ng mga bahay dito malapit sa bahay For sale yan. Ano, baka gusto nyong bilhin para kapitbahay kita. For sale. Diba? Ganda. Isa for sale, yung isa for rent. Anyway, malapit na ako sa bahay. Ligo lang ako saglit. Kabergs, liligo lang muna ako. Baka sabihin ng aking basher hindi ako naliligo. Bye-bye. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na.
kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang tiyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawong mapapagrabe. Mga ka-birds, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin. Pag Chris Cusinero, matik papasarapin. Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo sa pamilya.